Si Ginoong Leonardo Montemayor po ang chairperson po ng Federation of Free Farmers po atin lamang tanungin, no? Dito nga po sa mismo pag-amin ng gobyerno na record high ang ating pong rice importation at ang kasalukuyan pong sitwasyon natin sa ating pong produksyon ng bigas vis-a-vis nga po dito po sa effect nito sa napakataas po na antas ng ating pong pag-aangkat ng bigas. Maganda umaga po, Kalyoni. Magandang umaga rin na kasamang Ted at DJ Chacha. Good morning also to all our Opo. listening audience. Salamat po na marami. Una po, reaksyon ninyo dito po sa record high natin na napakataas na importasyon ng bigas para po sa unang quarter lamang po ng taon. Masyado kaming nababahala kasamang Ted, ano? Kasi actually hindi lang first quarter, kung hindi first 6 months ng 2026. Ang ating pong inangkat na bigas ay 20% more than yung ating pong inangkat same period of 2025. At ang naging, kung maalala rin natin, Pet, noong 2024 hanggang 2025, napakalaki po yung ating inangkat. 2024 alone, 4.8 million metric tons ng bigas. Hanggang 2025, nadagdagan pa. So much so na ang bilihan po ng palay during that period, bumaba po as low as 8 pesos per kilo ng palay. Napakababa po niyan dahil ang production cost nasa 13 pesos pataas. Kaya bilyon-bilyon po ang nawala sa kita po ng ating magpapalay noon. And that is the reason why nung pong September of last year, Ted, nagsampa po kami ng tinatawag na safeguard measures petition sa kagawaran ng pagsasaka upang gagamitin po ng Secretary of Agriculture kanyang kapangyarihan habang iniimbestiga po yung aming kahilingan na para maiwasan po yung karagdagang pagkalugi ng ating farmers. Siya po ay may kapangyarihan na magpataw ng karagdagang taripa sa imported rice at pwede rin po siyang magpataw o mag-impose ng provisional import restrictions or ban on importation. Unfortunately, ang Secretary of Agriculture po, ang tagal po niyang inaksyonan at the end of the entire process, almost 9 months, ang ginawa lang po niya last month, pinasa lang po yung issue sa Tariff Commission. Samantalang, he could have already either imposed additional tariff on imported rice to deter, to discourage further importation, and or impose a ban, temporary ban. Sana kung ginawa pa niya noon yan, hindi na niya kailangan sabihin pa na starting July ay hindi papayagan ng DA yung magpasok po ng bigas na premium, yung 5% program. Well, that's already, sabi nga ninyo, water under the bridge. Ika nga po, no, nandidiyan na po ito kasi inupuan ang inyo pong panukala at request. At ngayon, ito ang ating kasalukuyang sitwasyon. So, una, sa ngayon po na meron pa ho tayong, kanina po kausap namin yung taga Cagayan, doon po sila, tigang daw sila ngayon doon, naghihintay ng ulan. Ano po? So, ano po ang actual sitwasyon natin sa rice production? Sa inyo pong pagtansya ngayon, doon po sa mga hindi pa nakakapagtanim, sa mga nagtanim na po, maghihintay po ng August, September na anihan, ano po ang actual natin na supply, production? Ang maalala ko, Ted, yung first quarter, no? First 3 months, or even let's say, even the first 5 months ng 2026, nagkaroon ng pagbaba. Bumaba po yung yung ating produksyon ng palay. Ito rin po ay isang reaksyon dun sa nakaraang taon, nabanggit ko, 2024, na bagsak masyado ang presyo ng palay. Kaya nabawasan po yung area na tinamnan po ng palay ng ating farmers. So much so na early this year, bumaba po, I think, by about 6% yung ating local palay. Ngayon, nung pumutok po itong gera po sa pagitan ng Iran at saka US, nagmahal, di ba? Yung nagmahal po yung fuel. Nagmahal din ang bono. So, hindi rin ako mabibigla kung magkakaroon din po ng pagbaba. Ang produksyon po ng palay nito pong itong pagdating po ng buwan po ng harvest period po natin sa last quarter ng 2026. Magkakaroon po ng
at pagbaba po Okay. ng produksyon po natin ng palay, i-add pa natin dyan, hindi pa natin masyadong nararamdaman pa ng todo yung epekto ng El Nino. So, obviously po, no, short tayo doon po sa ating regular nga na target. After all, sa buong taon ho naman, lagi tayo may importasyon. Pero ngayon po, short sa target. Pero ang sinasabi ng DA, kagandahan dito, may supply pa rin tayo. Kasi nga po, pupunuan yung kakulangan ng imported rice. Ano po ang inyong take doon? Opo, na-offset kasamang Ted, yung pagbaba ng local production natin ng bigas o ng palay ng additional imports. Kaya siguro, yun ang dahilan kung bakit lumobo ng gusto yung ating importasyon sa first 6 months ng 2026. Ngunit, kung magpapatuloy yung masyado pong paglobo ng importasyon, kami naman ay nababahala, baka naman pagdating ng anihan. In fact, even today, may konting mga production na, baka haantong po naman yan sa masyadong mapaparat po yung presyo ng palay. Parang cycle lang ito, Leonie, no? Cycle, no? Ganun na naman po resulta kasi yung trader may supply pa siya ng imported rice. Ba't ka naman bibili ng mahal yung bigas, ng palay mo? Opo. In fact, ang magiging dihado rin dito, Ted, yung mga local po natin na trader at mga rice millers na ang kanilang binibili ay local na palay. Pag masyadong malaki ang importasyon natin, lalo pat sa recent announcements ng Department of Agriculture, ililimit daw nila sa 25% broken, yung basag na bigas na imported. Siyempre, mas mura yan kasi yung 5% o premium na bigas. Pagka malaki ang papasok na 25% broken rice, siyempre pagdating po sa local na bilihan po ng trader ng palay, baka naman po ibababa nila ang kanilang buying price sa ating magsasaka. Okay, sige po. So, bottom line po dito, sa pangkalahatan po, ano effect nito ngayon sa inyo pong sektor, particular po sa mga palay farmers natin ngayon, sa ating pong next year na pangitain natin? As I said kanina, kasamang Ted, masyado kaming nababahala. Kasi nandyan yung threat ng kung pagpapatuloy nila itong napakalaki importasyon. Tapos sasabay pa yung El Nino, talagang malalagay po sa alanganin yung kapakanan ng ating mga magsasaka. At wala namang mas kulang pa naman yung ayudang binibigay ng ating pamahalaan, maging ayuda sa karagdagang cash support or fertilizer subsidy o fuel subsidy. So ipit na ipit po yung ating farmers dito po sa mga nag-uumpugang bato. Opo. Sige po. So, Leonie, kami tatawag din sa inyo. Malamang, abangan natin ang SONA ng Presidente kung ano ang kanyang magandang balita na ibibida sa inyo pong hanay sa sektor po ng agrikultura in the light of all of this information nga po na walang problema sa supply, imported nga lang. Ang mga farmers po natin ngayon, kanya-kanya po na survival. Ika nga po ninyo, Leonie. Salamat na marami, sir. Walang anuman, Ted. Thank you, and thank you also, DJ. Opo, salamat na marami. Ang chairman po ng Federation of Free Farmers, Leonardo Montemayor. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.